Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Eto, naku po, mainit, masaya, at katawa-tawa mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin. Attorney Panelo, may alam sa bagong anggulo, bagong testigo. Naku po, mabigat ito eh. Isinuusulong ngayon ni Attorney Panelo upang ikangapoy mabaliktad ang kaso. Laman ng video na yan mga kaibigan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito nang sa ganun po lubos nating maunawaan. Eto na mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Kasi mabibigat yung mga bagong kalakaran na nabasa ko at narinig ko. Kilalang-kilala niya yung tao. Malapit siya at sinasabi niya rin na kaya daw yung mga Tebes masama ang reputasyon sa Negros kasi siya, isa sa mga nanira dahil yun daw ang utos. Tinutukoy na siya ang mastermind. Merong mga bagong anggulo, marami tayong nababasa. May mga nagpadala nga sa atin na hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila iniimbestigahan. Kasi mabibigat yung mga bagong kalakaran na nabasa ko at narinig ko. Mismong high school na kasama ng napatay. In other words, kilalang-kilala niya yung tao. Malapit siya at sinasabi niya rin na kaya daw yung mga Tebes masama ang reputasyon sa Negros kasi siya, isa sa mga nanira dahil yun daw ang utos ng kalaban ni Tebes. At ginangalanan niya kaya alam po rin pag ikaw yung nagngalan ng mga tao at meron kang kinikwento about them, kung yun nagsisinungaling, napakadaling i-validate yan kasi you identify them. Hindi blind item Hinangalanan ganito, ganyan, saka may record naman sa pulisyan. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila iniimbestigahan. Kaya iniisip ko nga, ipadala ko sa Senate Blue Ribbon Committee para magkaroon ng ibang anggulo. Marinig naman natin yung kabila. In fact, may nagreklamo na nga sa akin. Pinadala ko kay Senador Bato. Kasi sabi nung nag-text sa akin, Sir, very, very unfair naman. Pinadala ko sa kanya. So, Senator Ronald, this comes from a viewer of SMNI show. And thank you, sir. Sabi naman niya. Pero alam niyo, mahirap yung perception na gano'n. Pero sa akin, para hindi magkaroon ng ganyang mga perception o pananaw, yung mga inaakusahan natin, sundin natin ang batas. Lalo na yung DOJ na supposed to be siyang departamento na magbibigay ng katarungan sa lahat. Huwag tayong magkamali, intention or unintentionally, na magpalabas tayo ng mga payag na hinuhusgahan na natin sapagkat ang mangyayari niyan pag na-DOJ, kung yung boss nila, hinusgahan na, wala na. Magiging moro-moro lahat ang investigasyon. Kaya ako naiintindihan ko kung bakit itong mga dinimanda kaya sabi ko nga tayo lumilika
ng mga problema natin. We're the ones creating the problem. Pag may problema kayo, kasi kayo lumika niyan. Ayan, maraming salamat, Attorney. Matindi to, mga kaibigan. Habang pinapanood ko itong video na ito kasabay kayo, ay talagang hindi ko matiis yung aking tawanin. Talagang kaya masaya itong ating pagtatalakay, mga kaibigan. Shoutout po sa lahat, mga kaibigan. Maraming salamat, Tisiminay. Ipahintulot muli ang paggamit sa inyo ng kaunting video clips. At suportahan po natin ng Isiminay ang mga ilang programa po nila na magaganda. Okay! Nandito na naman tayo. Kumusta po sa lahat? Mga mahal kong mga taga-suporta. OFW sa man sulok ng mundo. Ayun naroroon. Mga mahal kong kababayan diyan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Heto! At siyempre, katulad nga po ng naipangako ko sa inyo, ito po ay bagong porsyon dito sa ating kaunting programa dito sa YouTube ay bilang pagpupugay ho sa lahat na nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Ay tuwing may upload po ako, ay kukuha po ako ng dalawa na nagbigay ng public opinion upang i-shoutout po. At kung may channel po kayo na nagbibigay po ng mga public opinion dyan, mga vlogger, ay ilagay nyo lang po kung may channel kayo at pwede po nating ipakiusap yan sa ating mga taga-suporta na kung pwede ay tulungan din kayo. Kaya importante po, pag nag-comment yung may mga nag-YouTube, yung may mga channel, pwede po tayo yung sabihin na kung kayo ay kung ano ang channel nyo para ma-promote po natin. Heto! Mga kaibigan, kung hindi man po mabanggit ang inyong pangalan dito, ay sa susunod natin vlog. Basta daily ho ito. Tuwing may upload po ako, ay gagawin ko na i-shoutout at pipili po ako ng mga public opinion ho. Heto. Basahin po natin itong ikangay bago tayo magpatuloy sa ating pinakabuod nitong ating pagtatalakay. Ay basahin po natin ang public opinion nito ni Janet Pascual. Janet Pascual, maraming salamat sa iyo at shout out. Ito ang sinasabi niya sa kanyang public opinion. Diyan po sa comment section, maling-mali ang mga paliwanag mo. Ito ina-address niya dito kay Atty. Panilo. Maling-mali ang paliwanag ni Atty. Panilo. Yung mga sinasabi ni Tibes na kisyo may tangka sa buhay niya, puro imagination niya lang yon. Mga alibay niya lang yun kasi ayaw niyang harapin ang mga accusation sa kanya. Simple lang kung talagang wala siyang kasalanan. Ba't ayaw niyang umuwi at harapin lahat ang aligasyon sa kanya? Why ba't mas pinili niyang magtago? Kung talagang wala siyang kinalaman, harapin niya lahat. Pero kabaliktaran ang ginawa niya. Kaya very obvious na tama ang DOJ. Kaya kung pwede ba, Panilo, tumahimik ka na. According po dito sa ating mahal na netizen na nagbigay po ng komento. Ito, pangalawa, panghuli. Buhat naman kay Annabel Susmina. Annabel Susmina, shoutout po sa iyo. Maraming salamat. Nakaka-discourage ito si Panilo. Oy, maki-Duterte pa naman ako. Sus Mariusip, Mimo Panilo, panig ka sa kriminal. Muli, shoutout at maraming salamat Annabel Susmina at itong si Janet Pascual. Okay, at kayo naman po ang susunod diyan sa mga nagbibigay ng public opinion. Inuulit ko po, kung hindi po nabasa ang public opinion nyo ngayon, sa susunod po natin mga vlog, yan po ay lating ginagawa na. Okay, ito, bilisan po natin Nako po, dalin-dalin na naman, nakadali na naman. Tayo tawanan na lang natin ito mga kaibigan. Tatalakayin pa ba natin ito? Ano? Mga mahal kong netizens, tatalakayin pa ba natin ito? Tayo ay harap na lang sa camera para magtawa. Sapagkat katawa-tawa ito eh. Kaya nga sinasabi kong masaya, di ba? At bigyan po natin ng kaunting diin. Itong sinasabi niya dito sa una.
Maraming sinabi niya po, but kung hindi po natin matatalakay lahat, ay pasensya na po't kinulan tayo sa oras. Itong sinasabi niya, bagong anggulo. Bagong anggulo na ang gusto ang ipunto niya dito, bagong testigo na nababasa niya at nalalaman, aba ay marites ano? Talagang na isinusulong niya. Bakit ito ay hindi inimbestigahan? Bakit hindi inimbestigahan? At nag-text na nga siya kay Ronald Bato de la Rosa sapagkat gusto niya itong paimbestigahan. Talagang matindero, mga kaibigan. Ito pala talagang malawak ang kaalaman. Napakalawak po ang kaalaman nitong abogadong ito. Talagang napakitindi. Talagang nasubrahan ng talino. Sapagkat siya po ay may nalalaman na talagang kayang baliktarin ang kaso kapag naimbestigahan ito. Kasi yan ho ang gusto niyang ipunto, mga kaibigan. Isang testigo ang gusto niyang ipahiwatig dito na hindi iniimbestigahan, na dapat imbestigahan. Kaya siya po ay nagkaroon ng pagtitext. Nag-text hindi po sumulat ng formal. Nag-text kay Ronald Bato. But hindi ko alam kung ano nangyari. Siyempre, basura, di ba? Talagang matindi ho. Sino kaya itong testigong ito? Ito ay talagang magaling. Malawak ang pandinig. Malawak po ang ang kita niya. Ang ika nga po sinasakop ng kanyang pag-iisip, mga kaibigan. Kaya talagang napakatalino po itong abogadong na ito. Nilabas na ang kanyang alas. Malaki po ang nalalaman niya. Sapagkat siya po nagsasabi. Mayroon siyang alam. Nababasa niya at nakikita niya. Parang albularyo lang ano. Nababasa lang, di ba? Talagang yan ang matindi, di ba? Yan ang matindi. Matibay daw itong ebidensya dahil pinangalanan daw po nitong alam niya na testigo, mga kaibigan. At sabi nga niya po, ang katunayan na matibay itong ebidensya na to, na taong ito na magtuturo na may kinalaman kung sino talaga ang tinuturong utak sa pagpaslang kay Governor Digamo, ay alam na alam daw po nitong taong ito. Dahil ito daw po ay may nalalaman pang classmate ng high school, di ba? Classmate daw nung high school eh. Ito tuloy pa ba natin, mga kaibigan, ang pagtatalakay na ito o mag-i-end na ako, mga kaibigan? Parang walang kwenta eh. Parang walang kwenta eh. Hindi lang walang kwenta nga. Para tayo nagmamarites nito eh. Diyos may shoutout po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko sa inyo eh, masaya itong ating pagtatalakay na ito. Parang nakakapanloko. Kasi ang pinagbabasihan ay may nalalaman siya. At nakikita niya sa social media. Baka talagang malakas ang pangkita, no? Napapanood niya. Ibig sabihin talaga nagmarites. Talagang matindi, di ba? Yan ang magaling na abogado, mga kaibigan. Talaga hanggang ngayon po ay umaasa siya at gumagawa ng taktika para na sa ganun po ay hindi makulong ito yung kaibigan niya na si Arnie Tibes. Maliwanag po diyan sa video na yan ng mga pinapahiwatig. Hindi ko na po hinimay isa-isa, mga kaibigan. Katulad nga ng nasabi ko, kailangan po bang talakayin natin to. Medyo ako napapaya sa inyo eh. Kasi walang kwenta eh. Ay kaya lang ay binigyan ko ng pagtatalakay. Nandito na ako sa harap ng camera. Hindi na ako makatras eh. Di ba? Hindi na ako makatras eh. Kaya tumawa na lang tayo. Isipin mo, mayroon pa nasasabi na classmate ng high school. Nalalaman, may ngalan pa na binanggit. Sabi niya ito ay matindi dahil binanggit
ang pangalan. Diyos mio, mabagin. Talagang parang ayaw kong ituloy mga kaibigan na mag-namin na ito. Ulitin ko yung sinabi niya. Matibay itong ebidensya na ito. Matibay ang sinasabi nitong ika nga po testigo na ito na bagong anggulo dahil binanggit ang ngalan. Ibig sabihin po yung pangalan. Alam niyo kung bakit ako tumatawa mga kaibigan. Sinasabi niya na matibay daw po yung salaysay no sapagkat binanggit yung pangalan. Alam niyo kung bakit ako tumatawa? Porque ba binanggit ang pangalan ay matibay na yon? Para ayoko na ituloy eh. Wala na magagawa. Sarap na ako ng camera. Ituloy na natin. Mga kaibigan, baka ako sabihin nyo lang ako'y nagmamarunong, nag-aalaman. Ipapaliwanag ko sa inyo, ulit-ulitin ko po. Last na ulit. Sabi niya, according dito kay Atty. Panelo, napakatibay ng salaysay nitong bagong anggulo na testigo. Dahil binanggit ang ngalan, ibig sabihin na yung pangalan, nung ika nga po'y tinuturo niya. Ang tanong, porke ba binanggit? Paniniwalaan mo agad? Talagang matindi ang kalaman, di ba? Matindi ang kalaman nitong abogado na ito. Talagang matindi. Hindi natin na kayang to. Hindi kayang ika nga po'y abutin ang rurok ng tagumpay sa pagiging abogado. Binanggit ang pangalan, napakatibay na pagbabatayan, napakatibay na ebidensya. Banggitin ko kaya ang pangalan mo, Atty. Panelo? Na ikaw ay isasangkot ko, halimbawa. Hindi ikaw ang itinuturo, isang halimbawa na lang. Atty. Panelo. Banggitin ko kaya ang pangalan mo. Isang senaryo. Ibig sabihin na ikaw na talaga ang tinuturong utak. Yun ang gusto kong ipundo, di ba? Kasi ang sinasabi niya, binanggit ang pangalan, kaya matibay ito na salaysay. Pinangalanan daw yung tao. Talagang matindi, di ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan, hindi porke tayo ay hindi abogado, ay wala tayong karapatan magsuri. Na ika nga po mga sinasabi ng mga abogado na humaharap sa social media na nagpapalabas po ng kanilang mga ika nga'y laban para i-destroy itong ika nga pa'y mga ebidensya at lisin ang nangyayari sa Digamo case. Kung hindi po tayo magsusuri mga kaibigan, naku po, dahil sila po ay magandang suot, may necktie, nakasalamita mo, poging-pogi. Si Atty. Panelo, di ba? Sa kagandahan lalaki nito, pag humarap sa camera, kung hindi susuriin natin ang kanyang pinagsasabi, maniniwala po tayo. Bakit kung alam po natin ang pagkatao nito at nagsusuri po tayo? Nako po, kahit ilang anong gawin ito, mag-ama namin, magtambleng-tambleng, umiyak man ito ng 3 araw, ay diyan sa harap ng camera, hindi wala na pong maniniwala dito ng taong bayan. Bagkos, ito na lang po mga kakampi niya diyan sa kampo ng mga TVs. Ay ka nga po'y pupuri sa kanila. Mga kaibigan, nasabi ko po yan. Dahil hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Nagbabatay po tayo sa video na yan mga kaibigan. Napakaliwanag po ng kanyang sinabi. Tayo po ay sinusuri lang po natin para na sa ganun po ay mapatunayan talaga kung talagang ang sinasabi niya ay ka nga po ay talagang sabihin natin malapit sa katotohanan. Huwag na natin totoo. Sabihin natin kung ang sinasabi nito ay malapit sa katotohanan. Ay hindi po malayo ho sa katotohanan, nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Ay talagang ayaw ko na ituloy ito. Ibang topic na rin, basura kasi.
Ang very sulit, nasimulan ko na kasi. Diba? Pambihira talaga. Sus, Mariosip, mahabagin. Alam nyo, ang dami pang sinabi diyan. Alam niya natin na mga basura, muro-muro. Muro-muro daw yung kaso na ika nga po at pag-iimbestiga ang kaso dito kay Yarny Tevez. Ibig sabihin ng muro-muro ay hindi dumaan yung basta final na lang nang walang pag-iimbestiga. Yan ang gusto nyong ipunto, di ba? Talagang matindi ano. Sino kaya ang muro-muro? Di ba? At ang sabi niya diyan ay dapat ang batas ay dapat ipatupad ng tama. Yan ang galing ano. Matindi ang sinabi na dapat ang batas ay ipatupad ng tama. Diyos mio, mabagin. Santissima Malabere. Parang gusto kong kumanta. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Apo. Napakanta tuloy ako, ha? Pero mga kandes, ay walang kakwenta-kwenta ata ito. Pasensya na po at natalakay natin to. Ha? At least, napahatid ko po sa inyo na ito ay may bagong anggulo na nagpapahiwatig po na gusto niyang sinusulong niya na ika nga po may investigahan itong bagong testigo. Siyempre, ang alayo rin po niyan pag may bagong testigo ay kayang baliktarin ang kaso. Naku po, hindi makukulong siya Retebes pag ganon. Nananaginip ka ng gising. Diba? Isa ang layo nila, diba? Makaiwas, hindi makulong. Ang tanong, yan ba naman ay may katotohanan na nananaginip ka ng gising, nakatulala sa hangin? Okay, alright. Hanggang dito na lang muna tayo. At ay smile muna tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa nagbibigay ng mensahe sa aking FB page. Yung FB page ko ho, yung Facebook page ko. Pakisuportahan nyo po, nandiyan po nakapin. I-click nyo lang po. Pwede po kayong mag-iwan ng message dyan. Ang dami po nagre-request na dapat pong talakayin. Lalong-lalo na itong ano ba to? Yung nanay na inabuso, katulong. Hayaan nyo po yung katulong na yun. Bibigyan natin ng pagkakataon para matalakay pag hindi tayo abala. Basta marami na dapat talakayin natin. Nagre-request, so pasensya na po ha. Hindi natin matalakay lahat sapagkat ako po ay abala rin. May ibang pinagkakaabalahan po mga kaibigan. That's why ako po ay taos puso nagpapasalamat. Kahit abala din po kayo, ay nakukuha nyo po magbigay ng public opinion at manood po dito sa aking maliit na YouTube channel mga kaibigan. Muli po, I'm very sorry kung ako po ay talagang smile sa ating pagtatalakay. Sana po maintindihan nyo po. Dahil unang-una po sinasabi ko, tayo po ay nagbabatay ang tinatalakay sa rolling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Ang video po na yan ay katawa-tawa. That's why ginagawa ko rin pong katawa-tawa ang pagtatalakay. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.